ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pinipilit ni RJ na pakisamahan at mahalin si Claire. Pero iba pa rin talaga kung si Linef ang kasama niya. Iba pa rin ang kaligayahan na nararamdaman niya. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Kahit masakit ay pinaubayan ni Linef si RJ kay Claire. Aalagaan mo si RJ ha. Mamahalin mo siya. Mabuting tao si RJ at sigurado ako magiging masaya kayong dalawa. Nagsusungit pa rin si Claire. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin yan, Linef. Mahal ko si RJ at gagawin ko ang lahat para maging masaya kaming dalawa. Nakatitig si Linef. Alam ko naman yun, Claire. Nakikita ko naman kung gaano mo kamahal si RJ. Ipapaubaya ko na siya sa'yo. Hindi na ako mangingialam kahit ang pagkahanda sa pagkain niya sa araw-araw para lang hindi ka na magselos. Nakatingin si Claire. Gusto ko lang sabihin mo na lalayuan mo na si RJ. Sapat na sa akin yun. Sumagot si Linef. Oo, Claire. Lalayuan ko na siya. Makakaasa ka. Kung mag-usap man kami, ay tungkol na lang yon kay Annalyn. Wala nang iba pa. Pumayag si Claire sa kasunduan nila. Kinabukasan, inuunti-unti na ni Linef na iwasan si RJ. Sa bawat dadaanan ni RJ ay iniiwasan ni Linef para hindi sila magkasalubong. Nakikita ni Linef na palagi magkausap sina Claire at RJ sa bawat sulok ng ospital. Hindi siya nagpapakita, pero sa tuwing tatalikod siya ay mapapalingon naman si RJ. Nakatingin rin pala si RJ sa malayo. Nakatitig si RJ hanggang sa makalayo si Linef. Sa isip ni RJ, ikaw sana Linef ang kasama ko. Hanggang sa ibalik na lang ulit ni RJ ang tingin at atensyon niya kay Claire. Minsan nakatulala at malungkot si Linef. Napansin siya ni Annalyn. Nay, okay ka lang po ba? Sumagot si Linef. Anak, oo naman, okay lang ako. Kumain ka na ba? Sumagot si Annalyn. Opo, Nay. Gusto mo po ba pag-usapan natin ang nasa isip mo para mailabas mo naman ang sama ng loob mo? Baka kasi maging masikip sa dibdib mo at hindi ka pa makahinga niyan. Napangiti si Linef sa pagbibiro ni Annalyn. Anak naman, syempre hindi naman ganun kadali ang kalimutan ng tatay mo. Nabigla lang siguro talaga ako sa biglaan niyang desisyon. Hindi ko kasi akalain na magsasawa pala siya sa paghihintay sa akin. Nakatingin lang si Annalyn. Nakikinig lang sa mga sentimiento ni Linef. Anak, sorry ha. Nagtaka si Annalyn. Sorry po saan, Nay? Nagpatuloy si Linef. Sorry kung hindi na natin mabubuo ang pamilya natin. Hindi nga siguro talaga kami ni RJ para sa isa't isa. Kailangan ko nang tanggapin na wala na siya. Malaya na siya sa iba. Sorry talaga anak kasi umasa ka pa naman na magkakabalikan kami ng tatay mo. Sumagot si Annalyn. Ayos lang po yun, Nay. Tanggap ko na rin po na hindi na kayo magkakatuluyan ni tatay. Nagkayakapan silang mag-ina. Minsan, pauwi sina Annalyn, Josa, Chang Susan at Linef. Palabas na rin ng ospital sina Claire at RJ. Nakita sila ni RJ. Lumapit si RJ para batiin si Annalyn, pati na rin si Linef. Dahil sa usapan ni Linef at Claire, kailangan iwasan ni Linef si RJ. Nakatingin si Linef sa malayo na parang hindi nakikita si RJ. Ilang na ilang si Linef at hindi mapakali. Napansin niyo ni Chang Susan at Josa. Sabi ni RJ, Hi anak, pauwi na kayo? Gusto mo ba sumama sa amin sandali ni Tita Claire mo? Nagkatinginan sina Chang Susan at Josa dahil pinapatawag na Tita Claire ni RJ ang girlfriend nito. Nagkakatulokan sila ng braso. Sumagot si Annalyn, hindi na po tay, magluluto po kasi si nanay sa bahay. Napangiti si RJ. Okay sige anak, kung hindi ka makakasama ay aalis na kami. Mag-ingat kayo sa pag-uwi nyo ha. Nagpaalam si RJ sa lahat pati na rin kay Linef. Nakangiti si Annalyn na nagpaalam sa tatay. Si Linef naman ay tumango lang pero hindi naman tumitingin kina Claire at RJ. Sobra siyang naiilang. Nung makalayo na ay tinanong ni Chang Susan si Linef. Okay ka lang ba Linef? Sumagot si Linef. Okay lang po ako, wala pong problema. Hindi naman maintindihan ni Chang Susan kung saang banda ba okay si Linef. Kaya umulit siya sa pagtatanong na may kasamang pagsenyas at turo sa puso. Ibig kong sabihin, okay ka lang ba Linef? Naintindihan naman siya ni Linef. Sinaway na lang ni Linef si Chang Susan. Chang,
Sumagot naman si Josa, "Naku Chang, ikaw talaga? Okay lang yan si Lynette. Andito naman tayo para suportahan siya. Basta ako, Team Lynette ako." Sumagot si Chang Susan, "Ako rin, basta tayo, Team Lynette tayo." Sinabi ni Lynette, "Chang, Josa, wala nang Team Lynette o Team Claire. Tapos na kami ni RJ. Huwag na kayo umasa. Team Claire ang panalo." Natahimik na lang sina Chang Susan at Josa. Nag-aya na rin sila umuwi para makapagluto na rin. Samantala sa dinner ni na RJ at Claire, masayang-masaya si Claire. Abot hanggang tenga ang kilig na nararamdaman niya sa tuwing magkausap sila at magkadikit ang katawan nila ni RJ. "Alam mo RJ, napakasaya ko dahil kasama kita. Sana hindi na to matapos." Nakangiti lang si RJ. Hindi si Claire ang nakikita niyang kasama. Lumilipad ang isip ni RJ. Pakiramdam ni RJ si Lynette ang kausap niya sa mga oras na ito. Nakatitig si RJ. Akala niya si Lynette ang kausap niya. "Masayang-masaya rin ako. Ayoko ring matapos ang lahat ng ito. Sana palagi tayong ganito." Walang kaalam-alam si Claire na nag-i-imagine na pala si RJ. Si Claire nga ang kasama pero si Lynette pala ang iniisip niyang kasama. Dinadaya na lang ni RJ ang sarili para maging masaya siya at hindi masaktan si Claire. Nagpatuloy ang ganitong setup. Iniisip ni RJ na malilimutan niya si Lynette sa pamamagitan ni Claire. Pero parang malabo yung mangyari. Matatagalan pa bago ito mangyari. Kinabukasan, nasa apex na naman si Claire. Parang walang kasawa-sawa sa pagbuntot-buntot kay RJ. Nakita siya dito ni Morgana. Nakipagplastikan na naman sa kanya. "Oh, hi Claire. Ginawa mo na naman talagang meeting place nyo ni RJ ang apex ano? Para kang teenager na bubuntot-buntot sa boyfriend mo." Naka-smid lang si Claire. "Huwag mo nga akong pakialaman, Morgana. May pasyente ako rito kaya hindi lang si RJ ang pinunta ko dito. At anong masama kung dalawin ko ang boyfriend ko? CEO siya ng ospital, so walang magbabawal sa akin dito. Goodbye na nga sa'yo, baka masira pa ang araw ko." Naglakad na papalayo si Claire hanggang sa makita niya si RJ. Nagbatian sila na parang sweet na magnobyo at nobya talaga. Hindi sinasadya ay nakita na naman sila ni Lynette. Tumalikod na lang ulit si Lynette para hindi siya mapansin ng dalawa. Pero nahuli siya ni RJ. Naging malungkot ang mga mata ni RJ dahil nakita niya si Lynette. Alam niyang nasaktan niya si Lynette sa nakita nitong sweetness nila ni Claire. Hindi napapansin ni Claire pero nakatitig pa rin si RJ hanggang makalayo si Lynette. Hindi sinasadya ay biglang napalingon si Lynette. Nagkatinginan silang dalawa. Nagtagpo ang paningin nilang dalawa. Biglang ang lakas ng kaba ni Lynette. Ganon na rin si RJ. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.